Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa Kanegosyo TV. Sa araw po ito ay napakapalad natin dahil ang makakakwentuhan natin ay ang batang-batang Vice President for Administration ng Philippine College of Science and Technology dito sa bayan ng Calasiao. Pero bukod sa kanyang pagiging busy sa kanyang tungkulin, ay isa rin po siyang matagumpay na negosyante. At yan po ang ating aalamin sa araw na ito. Sa mga kanegosyo, samahan niyo akong i-welcome si Engineer Oscar Heronilla Jr., ang Vice President for Administration. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Unang po sa lahat, maraming salamat dahil pinaunlakan niyo po kaming ma-interview kayo. Alam niyo po, ginagawa po namin ito para makapag-inspire po ng ating mga kababayan na magnegosyo din po. So, alam ko po na kayo pong Vice President for Administration, pero sa araw po ito, sir, ang pag-uusapan po natin ay yung pagiging matagumpay na negosyante. Okay ba ba? Sige po. So, unang tanong, sir, ano po ba yung mga negosyo meron kayo sa kasalukuyan? Kasalukuyan ngayon, meron akong photography and videography business. Okay. Which is Ano po pangalan, sir? Oscar Heronilla Jr. Photography and Videography. Kailan po ito nagsimula, Sir Oscar? It started 2012. 2012. So, medyo matagal na rin po. Yes. 12 years, to be exact, no? So, paano niyo po naisipang simulan itong negosyo nito? Actually, it started sa it's a hobby lang. Okay. When I was a kid, nagpo-photo shoot na ako, picture-picture. Then from there, nakita ko yung I find joy din sa pag-take ng pictures. Talagang hilig po Yung yun. hilig ko. Tapos yun, from there, naging hobby ko. As I grow up, inaral ko kung paano gumamit ng camera. Tapos dun na. Tapos meron po nakapagsabi sa akin na kung paano po kayo na naging biyasa, yung ginagamit niyo po doon sa isang negosyo niyo, kinukunan niyo po yung may kasalaan po ba? Before, kasi lumaki ako sa hotel. Hotel, okay. Kasi family business also. Okay. Pangasinan Village Inn. So doon talaga ako lumaki. From pagkapanganak hanggang Exposed 15 na kayo years old, sa hotel 15, business. Opo. So, my parents, sabi ng father and mother ko, kasi bata pa lang kami, sinanay na kami sa trabaho. Sa paano paraan, sir? Paano sa paraan po kayo sinanay sa pag-negosyo? Siyempre, nandun kami sa hotel compound. Pag may weddings kami, minsan kami tagalagay ng tubig sa mga customers. Waiter, sa in mga other guests. words. So, naging waiter na po kayo. Babask out, tatagal ng plates. Gano'n. Then, yun nga, dahil mahilig ako sa photo video, ang sabi ng father ko, what if gawin natin, parang free natin sa mga clients natin na mag-take pictures ka lang. Digicam pa kami noon. Talaga po. Digicam pa noon, wala pang DSLR. So, yun, nagpipicture-picture ako, random photos. Pero hindi ako yung official photographer ng wedding. Singit lang po kayo? Parang random lang. Opo. O, tapos, at the end of the event, gagawa na ako ng slideshow. Tapos naka-CD na yun. Ibibigay namin yun after the event. So, ganun lang muna yung exposure, no? So, napakaganda po pala, no, engineer, na talagang parang mga Chinese, no? Talagang bata pa lang kayo. Bata pa Sinanay lang na kayo talaga, ng mga magulang niyo sa pagninegosyo. Napakaganda po. Oo. Taga-serve kami sa mga Talaga po, kasama yung mga kapatid niyo. Yes, yes. Okay. So, kailan niyo po official na sinimulan itong negosyo ng video and photography niyo? Actually, nag-start talaga siya noong 2012, pero wala pa akong studio noon. Okay po. Wala pang studio. Kumbaga, parang freelance lang. Freelance lang po. I do my own marketing. Tapos, kumbaga naghahanap ako ng clients. Pero since kanina nabanggit nyo, nagsimula kayo sa Digicam lang. Pero I suppose gumagamit na po kayo ng modelo. Ngayon, yes. Hindi, nung nagsisimula po kayo, paano po kayo nakabili ng bago nyo na... Actually, hiningi ko siyang birthday gift from my parents. Wow, okay. Sabi ko, baka pwedeng iregalo niyo sa akin yung magiging unang DSLR camera ko. And luckily, nag-grant naman yung aking wish. Tapos doon na nag-start. From one camera, freelance ako, naghanap ako ng clients, I do my own marketing,
editing. Oh, editing ako na rin nag-i-edit. So- From there, nung nakaipon-ipon ako, saka ako nakabili ng sariling gamit. Unang-una, no, napakapalad nyo, no, that you have a very supportive parents, no. Ayun. Kumbaga, yung una nyo, yung idea po na para maging photographer kayo, nung galing sa magulang nyo. Yung una nyong gamit, ang galing din sa magulang Yes. nyo. So, you're very lucky, person who talaga matatawag. Parents knows best. Talaga, ano. So, so ngayon po, aktibo po yung 14 years na, tama Yeah, po, yung 14 years. video photography. Ano po, kayo rin po ba ang personal na kumukuha ng mga photos and videos? Actually, ako rin talaga nag-shoot. Meron din ako mga tauhan. Pero I suppose, pag mga malalaking event po, no? Pag mga prominent, kayo na talaga. Big events, I am there. Pero maski na small events, hindi man ako yung mag-shoot, but I am there to supervise my team. Pero I'm sure, pag hindi naman po kaya na, pagka kayo na po yung nagsushoot, mas mataas ang presyo. Kasi, biro mo, Hindi Vice President per admin ang makukuha. Hindi naman. So, napakaganda po, no? Pero sa tingin ng tao, no, ang tingin ng tao sa photography business, it's a small-time business. No po. Pero hindi nila alam na you get a good income naman sa photo video Talaga business. po. Yes. Lalo na kung mahusay ka at talagang Oo. napakaganda. Kasi they pay you for your yung talent. Talent, oo. Na hindi basta-basta makukuha ng position. Oo, kaya minsan nakakalungkot minsan pag ang client mo, maganda nga yung shoot. Sasabihin siya, ang ganda ng camera mo. Hindi nila alam yung the one ang appreciate nila is the camera. camera, pero hindi nila alam. Talent talaga yung kumukuha. Okay. Kasi kahit anong ganda ng camera mo, if you don't know how to maximize it, useless yung ganda ng camera. Okay. Nabanggit nyo kanina na maganda ang negosyong video and photography, no? Yes. So, it goes without saying na marami pong competition. Tama po ba? So, paano ninyo naman po lalo pang napapaganda yung serbisyo sa inyong mga kliyente? Ano po yung mga ginagawa niyo? Sa akin naman, syempre, pare-pareho kaming nag-o-offer na photo-video business. Talagang ang edge ko na lang siguro, syempre, aside from nandun talaga ako to supervise, Personal o supervision. personal supervision, I really assure the quality of output. Talaga po. Okay. Hindi ko sinasacrifice yung quality ng output. And I also understand, no, engineer, na bukod po sa iyong matagumpay na photo and video photography business, ay meron din po kayong bike shop, no? Sama sa lukuyan. Kailan niyo po ito sinimulan? Yung bike shop naman, it started siguro 2 months before mag-lockdown, Okay. pandemic. Bakit yun ma'am naisipang magbukas ng bike shop? It's also because of my mom. Sabi ng mother ko, baka gusto mo magnegosyo ng bike. Dahil sa na-experience natin. Nagla-lockdown. Tapos, syempre naman sasakyan, ang mode of transportation ng mga tao, walking, yan, bicycle. Ganun kaya ang negosyo. So, Para naman, nakinig din. Opo. And I started with, if I'm not, nag-start ako, binenta ko yung bike ko siya. Para mag-ipon. Oo, Tama po binenta ba? ko yung bike ko. Uh-huh. Binenta ko yung bike ko, tinignan ko kung magiging patok talaga ang pagbebenta na bike. Binenta ko yung personal bike ko. Okay. Tapos nung nabenta ko wala pang 2 araw nabenta ko, sabi ko, patok yata ang bike na yun talaga. Kaya yun. So, napakaganda po pa rin ng simula ng inyong bike business, ano? Para nakakita kayo ng oportunidad sa crisis, no? Oo. Kasi ito yung lockdown period na po yata, ano? Nasimulan nyo. Tapos I started, after selling my bike, bumili ako ng 6 bikes. Tapos benta. Tapos kung may puhunan na, dinagdagan ko. Naging isang bike shop naman na siya. Opo. Dati bike lang. Tapos naging may bike parts na rin. Opo. May sarili na rin ako mekaniko. Repairs, no? Repairs. Oo. So, all in one roof, no? Oo. Talagang complete bike shop and repair services. So, napakaganda po. Engineer, ilan pong anak meron kayo? I have 2. Ilang taon na po sila? 3 years old ako. Sige, siya mag 2 years old. Bata pa po, no?
Pero I suppose, pag medyo malaki-laki na sila, gagawin nyo rin po yung ginawa na ninyong magulang na expose sila sa business at a very young age, ano? Paghirapan din. Paghirapan nila, tama-tama po. Okay. So, engineer, ano-ano po po yung mga plano na meron kayong balak nyo gawin sa inaharap in so far as your business is concerned? Meron pa po ba kayong mga negosyong balak itayo para ang dagdag So, kita? aside from the photo video business, yung bike shop, ang pinakabago kong yung negosyo is yung grocery. Okay. Meron akong Purple Mart. It's a mini grocery. Yeah. So, and it's being managed by my wife. Okay. So, tandem naman po kayo ngayon. So, napaka laki po ng inyong responsibilidad dito sa PhilCST, Yes. bilang VP for Administration. Pero at the same time, nagagawa niyo makapag-manage ng mga negosyo na patatagumpay. Sir, ano po yung sekreto? Paano niyo po napagsasabay ito? Kasi time management lang. Time management to. Talaga. See to it, and yung school works ko, natapos ko lahat. Pero, time management lang. Time management. Paano naman po nagre-relax ang si engineer pag medyo talaga may pagod na sa trabaho at sa negosyo? Alam nyo, pag relax, I find relaxation in that. So, syempre, hobby mo. I'm happy with what I am doing. Kasi pag take ng photos pa lang, nare-relax din ako. Talaga po. Pero ngayon, dahil meron na akong family, dalawa na akong anak, I really spend time with my children. Sa weekends, sa labas kami, beach, road trip. Especially, they are boys. Mahilig talaga sa sasakyan. Alam niyo mga kanegosyo, no, meron lang akong gustong bigyan ng din sa sinabi ni engineer kanina na talagang nung tinanong ko siya kung paano siya nagre-relax, sabi niya nare-relax din na rin daw siya sa kanyang mga negosyo. No? Ang ibig kong ipunto dito, mga kanegosyo, ay talagang pag magninegosyo po kayo, humanap kayo ng isang negosyo na passionate kayo, no? Para hindi po mapapagod. Tama po ba, engineer? Masaya ka sana sa ginagawa. Sabi nga nila, find a job or a business that you love and you will not feel tired at all. Tama po ba yun? Tama siya. Okay. So, engineer, siguro isang ito lagi kong tinatanong sa aming mga interviewee. No? Ano pong advice ang may bibigay nyo sa ating mga kababayan na gusto natin magnegosyo rin, lalo tigit sa mga estudyante na gusto natin na bukod sa pag-aaral nila, ay mahikayat din sila na magnegosyo balang araw. Ang payo ko lang sa mga gustong magnegosyo, tulad ko, alam niyo sa pagpasok sa negosyo, hindi natin masigurado ang income, the profit na makukuha natin dyan. Dapat you should be a risk taker. Dapat malakas ang loob mo. Sabi ko nga, hindi natin alam kung ano ba magiging impact or output ng negosyo gusto mo. So, talagang magsumikap ka lang. Huwag kang sumuko. Huwag sumuko. Ang gaganda ng sinabi ni engineer, no? Hindi Kasi daw madali. ibang negosyante, sir, na nag-operate siya 1 month. Pero sa tingin niya, hindi pumatok naman. Sumusuko ka agad yan, nagsasara. Pero hindi nila alam, dapat magtsaga lang sila. Malay mo, in the long run, mag-boom ka din. Okay. So yun po, no? Napakaganda ng advice na ibinigay sa atin ni Engineer Heronilla, no? Huwag daw po matakot magnegosyo, no? Lakasan lang ng loob, sipag at tiyaga, no? So I'm sure napakaganda ng mga payong binigay niyo, engineer, no? Na I'm sure kapupulutan ng aral, no? At inspirasyon ng ating mga taga-subaybay, no? So, maraming salamat, engineer, sa oras na binigay niyo sa amin, no? Isa po ako sa inyong napili. Opo. So, ayun po mga kanegosyo. Isa na naman po magandang inspirasyon ang inyong narinig mula sa ating kakwentuhan sa araw na ito. Muli, ako po ang inyong kanegosyo, Den Ferrer, na palagi pong nagpapaalala sa inyo na magnegosyo tayo. Dahil pag maraming negosyo, ang ating bansa, siya kang asenso. Salamat!